May mga panahong nawawalan talaga tayo ng gana. Kahit anong pagsisikap natin, dahil ito'y ranas na ranas ko na kahit nasaan man ako, nasa abroad, nasa DepEd, at ngayon ay nandito sa aming tahanan at kung ano-ano ang ating discarding pinagkakakitaan. Dumarating tayo sa point na minsan nawawalan tayo ng gana sa ating ginagawa. At ano ang magandang solusyon kapag ganun ang ating nararamdaman? Unang-una, nais kong ipakita sa inyo kung bakit ako'y nawawalan ng gana. Dahil itong ating mga manok na ating kinukulong ay nakakita ng labasan, at ito ngayon, tingnan nyo. Yan, pinagsisipa ang ating mga alaga. Yan, mga nahugot na yung iba. Yan nyo po. Ito po, nahugot na po ito. At itong ating patula ay nahugot na rin po. Ay buti hindi pa nahugot, atin pong tatabunan. Yan, itong ating patula. Ang dami po nilang nahugot. Yung mga alaga o talong. Kaya mawawalan ka talaga ng gana kapag yung iyong pinagsisikapan ay hindi umayon sa iyong kagustuhan. Yan, ang dami po nilang nasipa at talagang nakakawala ng gana. Ayan po. Ano ang iyong gagawin kapag dumating ka sa punto na nawawalan ka na ng gana? Dahil nagsisikap ka naman, katulad ko, pinagsisikapan ko namang ayusin ang ating garden, ang ating mga manok. Pero talagang tulad niyan, nakalabas pa rin sila. At ito ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Shushus! Kapag ganitong nandun ka na sa punto na parang wala ka na ng gana, ang number one kong ginagawa ay babalikan ko yung aking layunin. Ano ba yung layunin ng aking ginagawa? So, dahil ang layunin ko ay upang makarelax tayo, magkaroon tayo ng libangang kaiga-igaya, yun bang nai-enjoy mo at nakikita mong magandang development at na-exercise, at isa pa, ito po'y dagdag income natin. Kaya dahil sa kaisipang ito ay hindi ako nagpatalo, hindi ako tumigil. Tinuloy ko pa rin ang aking ginagawa. Tayo po'y nagdidilig pa rin, at habang tayo nagdidilig ay tinitingnan natin kung ano ang ating pang mapapaganda. Katulad po nito ngayon, akin pong nakita na ang ating mga alaga ay may mga damong tumutubo, sapagkat yung ating mga kinuhang mga lupa, mga tae ng kambing ay maraming mga buto ng mga damo, at siyempre buto ng akasya ay nagtutubuhan, ay atin pong ginagamasan habang tayo po'y nagdidilig. At napansin ko rin po na habang tayo nagdidilig ay ang ating mga ampalaya ay kinakain pala ng mga manok. Akala ko itong mga ampalayang ito ay ayaw ng manok dahil mapait. Eh okay lang na itabi sila sa manukan dito sa may bakod. Pero nung mapansin ko na ang mga dahon, ang mga talbos ay natuka-tuka, akala ko noon kung ano lang dahilan, yun pala tinuka ng mga manok, ay atin pong inayos para hindi na ito matuka. At lahat po yun ay talagang pag-aaralan natin lahat. Kailangan tayong makapag-adjust sa atin pong mga ginagawa. Huwag tayong patatalo, kasi kapag may purpose tayo, yun lang ang ating babalikan. Yung determinasyon natin, yung desire natin, yun dapat ang masunod. At kung paano tayong nagkaroon ng desire na pagandahin ng ating bakuran, magkaroon ng magagandang halaman, mga gulay na pwedeng pakinabangan, ay yun dapat yung lagi nating iisipin, at mas higitan pa natin yung ating dating ginagawa. Kasi naalala ko nung simula, ganito rin naman ang nangyari. Ubos yung ating mga tanim na okra, pero ginawa natin ang paraan at yun yung bakod. Pero ngayon at nakahanap sila ng lusutan, itong mga manok natin, ay hahanap ulit tayo kasi mas magaling tayo kaysa sa manok. Ang manok ay may isip, lalo na tayo, mas may isip tayo dahil mas special tayo mga nilalang. Kaya sino pang mas matalino kundi tayo. Kaya yung mga simpleng mga problema natin, o kahit mabigat sa tingin natin, actually mabigat o maliit yan, kapag hindi natin masyadong sinulusyonan, yan ay bibigat ng bibigat, dadami ng dadami yung problema natin. Pero kapag nasolusyonan na natin agad, tiyak yung problema natin ay mas madaling masolusyon. Itong ating mga ampalaya na inabot ng manok ay tinuka ang mga dulo. Akala ko ang ampalaya ay hindi kakainin dahil maipait. Yun pala ay gusto pa rin ng manok, kaya atin pong itinaas. At para hindi na po sila didikit doon, para hindi makain ng ating manok. Kasama po yan sa mga bagay na nagpapalungkot sa atin, nagkakawalan ng gana. Pero kung iisipin mo, yung natutunan natin dyan ay malaking bagay para tayo ay lalong mag-improve, para gagawan natin ng solusyon. Lahat po ay may solusyon. Ang mahalaga, tayo po ay natututo
at kailangan nating mag-adjust. Kasama sa pagsolusyon sa mga problema na nagbibigay sa atin ng walang gana ay isulat natin ang detailed na mga plano natin. Para ito yung magiging guide, di ba? Puro kasi yung isip lang at sa isinusulat. At lahat ng mga record natin, ito po yung kapag binalikan natin, makikita natin na kaya tayo yung nade-develop dahil nagpupursige tayo at ating pinagsisikapang magbago yung takbo ng buhay natin. Katulad dito, pagkatapos natin isinulat yung ating plano ay hinuli na po natin agad itong anak. Hindi na tayo nagdalawang isip pa na bayaang ito ay pag-alagala. At isa rin sa experience natin ngayon ay nung makita natin ang Sige, kayong tagus basa? bill ng kuryente natin ay mahal. Kaya ano pang gagawin natin kundi gumawa ng paraan para madagdagan ang ating income. Hindi tayo patatalo kasi sa buhay natin marami talagang magbibigay ng walang gana. Pero wag tayong susuko. Lalo nating dagdagan ang ating pagsisikap. Balikan natin yung purpose o layunin ng ating buhay. At kapag nakita po natin yun, tiyak tayo'y muling gaganahan. Kaya nga't nung makita natin muli ang ating garden at nag-focus tayo sa magaganda. Katulad ng ating pong restaurant na talagang ito nagbibigay ng income natin. Tiningnan ko ang mga inaakala nating mahirap na sitwasyon. Patulad nitong kahoy na ito. Ito po'y mahirap sibakin kaya hindi na ito sinibak. Parang walang gana. Pero nung tingnan ko ang kanyang purpose, ito pala ay pwedeng pakinabangan. Malaki man, pero masarap ang gatong sapagkat malaki na agad ang kanyang apoy. At ngayon, kung ganyan ang kahoy na yan, ganun na ganun ang buhay natin. Yung mga negative na nakikita natin, pwede nating gawing positive. Katulad din po ng ating garden. Bagaman ito ay pinagsisipan ng mga manok, pero marami pa rin kapaki-pakinabang dito. Ang mga saluyot, ang okra, ganun din ang kamote, ganun din ang mangga, at ang ating nasagraw na sibuyas. Lahat po yan ay inspirasyon natin upang ngayong umagang ito, atin itong kakainin. Sa pamagitan ng pagkilaw nito, ito ay alam kong masustansya sapagkat ito'y semi-organic. Kunting spray lang at matagal nang hindi na-sprayhan ang okrang ito. At itong mangga ay masustansya kasama ng sibuyas. Kung hindi nyo pa nasubukang magkilaw ng mga saluyot, ng okra, ng kamote, taps, ay subukan ninyo. At ito po'y sadyang napakasarap. Halika at kakain tayo. Sigurado, magagaling ang ating mga sakit at mabubuhay tayo ng mahaba kapag ganito ang ating lifestyle. At sigurado, tayo rin ay gaganahan. At ito po tunay na magbibigay ng gana sa ating buhay. Maraming Diyos, salamat po sa mga pagkain ito. Hindi po namin dito yung basbasan sa mga Jesus namin. Kain na, kain na! Pa naman. Sige yan ha, baka hindi mo napansin. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa Channel Moto? Ang Channel Moto ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya Channel Moto dahil ito ay para sa iyo upang makarelate ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin ito stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang Channel Moto ay may tawagang kasabuan sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabuan. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabuatan. Pero hinihikayat ko kayo na tayo ay magsabuatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin nating positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang Channel Moto ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede nating i-share upang maka-inspire. Ang Channel Moto ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako ng mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines, AUP, upang lalo natin mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng
mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nagseminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitaan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwede pagkakitaan. Pumasok din tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makalili. Kaya't kasabuan, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin natin magkipagsabuatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo to upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.